hindi siya sinabi sa kanila na kanyang kinuha ang pulot sa bangkay ng leon. So there was a lion, Kaya dito po meron pong leon. and Samson killed the lion. At si Samson po, pinatay niya po itong leon. And later, when he came back, there is the beast At nung in the kanya mouth. at yung kanya pong pagbalik ay meron pong pukyutan doon po sa bibig ng leon. So he ate the honey. At kanya po itong kinain. The question is it seen that Samson ate honey from the carcass of the lion? Kaya ang tanong po dito, kasalanan po ba yung pagkain po ni Samson doon po sa pulot na nandun sa bangkay ng leon? Eating the honey is not the sin to Samson. Yung pagkain po nung pulot, hindi po iyon kasalanan para kay Samson. But he touched the carcass is the sin as a Lazarite. Pero yung paghawak po niya doon sa bangkay ng leon ay isa po yung kasalanan. Judges chapter 13 verse 5. Kaya dito po sa Hukom, Kapitulo 13, versikulo 5. Chapter 13 verse 5, would you read? Kaya babasahin ko po. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, walang pangahit na daraan sa kanyang ulo, sapagkat ang bata ay magiging Nazarita sa Diyos. Mula sa sinapupunan at kanyang pasisimulang iligtas ang Israel sa kamay ng mga Pilisteo. Here is the Nazarita. Kaya nandito po yung Nazarita. Nazarita is the person God separated from others for achieving His will. Kaya ito pong mga Nazarita na inihiwalay po ng Diyos mula sa iba para po isakatuparan ng Diyos yung kanyang kalooban. So when the Samson was born, God said he's a Nazarita. Kaya nung naipanganak po si Samson, sinabi po ng Diyos, si Samson po ay isang Nazarita. There is some rules for Nazarita to have to keep. Kaya meron pong mga batas na kailangan pong sundin o ingatan ng isang Nazarita. So let's look at the Numbers. Kaya tignan po natin sa mga bilang. Numbers chapter 6. Kapitulo 6. Numbers chapter 6 verse 1 and 2. Sa mga bilang, Kapitulo 6, mula po versikulo 1 hanggang 2. Here is a vow of the Nazarita. Kaya nandito po yung panata ng isa pong Nazarita. Would you read? Nagsalita ang Panginoon kay Moises na sinasabi, sabihin mo sa mga anak ni Israel, kapag ang sinumang lalaki o babae ay gagawa ng panata ng isang Nazarita upang italaga ang sarili para sa Panginoon. Yes. So, in order to give themselves, if someone wants to offer himself to the Lord as a Nazarita, he has to keep these rules. Kaya kung sino man po yung nagdanais na ihandog yung kanya pong sarili sa Panginoon bilang Nazarita, kailangan po niyang sundin o ingatan ito pong mga panata na ito. The verse 3, he shall separate himself from wine and similar drink. Kaya dito po sa versikulo 3, ay lalayo siya sa alak at sa matapang na inumin. It means we must not seek the worldly pleasure. Kaya ibig sabihin po nito, hindi po dapat natin hanapin yung mga makamundong pagnanasa. We cannot serve two masters. Hindi po natin kayang maglingkod sa dalawang pinuno. If we follow the world, we cannot serve the Lord. Kapag sumunod po tayo sa salibutan, hindi po natin masusunod yung Diyos. In order to serve the Lord, we have to separate it from the worldly pleasure. Kaya para po masunod natin ng Diyos, kailangan po nating humiwalay dun po sa mga makamundong pagnanasa. That's why the true meaning of holiness is a separation. Kaya yung tunay na kahulugan po ng pagpapakabanal ay yung pagkahiwalay. So verse 4, all the days of his separation, he shall eat nothing that is produced by the grapevine from seed to skin. So separation. Kaya dito po sa versikulo 4, hindi siya kakain ng anumang bagay na ibinubungan ng puno ng ubas magmula sa mga butil hanggang sa balat. Ibig sabihin po nito yung pagkahiwalay. And verse 5, would you read? Sa lahat ng araw ng kanyang panata bilang Nazarita ay walang pang-ahip na daraan sa ibabaw ng kanyang ulo hanggang sa matapos ang mga araw ng pagkabukod ng kanyang sarili sa Panginoon. So, Siya'y magiging banal, kanyang pababayaang humaba ang buhok ng kanyang ulo. Verse 5. Yes. Oh, the no razor shall come upon his head. So don't cut your hair. Kaya ibig sabihin po nito, huwag mong gugupitin ng iyong buhok. The meaning is,
obedience. Kaya ibig sabihin po nito ay pagsunod. Let's look at and the next one, the verse 6, the Ujuri. Kaya dito po sa versikulo 6, sa lahat ng araw ng kanyang pagbubukod ng kanyang sarili para sa Panginoon ay hindi siya lalapit sa bangkay. So, the Nazarita must not touch the dead body. Kaya yung isa pong Nazarita, hindi po dapat sila humawak ng patay na bangkay. The verse 7 says, even his father and mother, even though they died, they cannot touch dead body. Kaya sinasabi po dito na kahit po yung magulang, nanay o tatay nila ay namatay, hindi po nila ito pwedeng hawakan. It means he cannot follow the human affection. Ibig sabihin hindi po sila pwede sumunod doon sa human affection. And not touching the dead body means he must be holy. At yung hindi po paghawak doon sa bangkay, ibig sabihin kailangan pong maging banal. So let's look at the 1 Corinthians chapter 11. Kaya tignan po natin sa unang Korinto kapitulo 11. 1 Corinthians chapter 11 verse 3. Unang Korinto kapitulo 11 bersikulo 3. First Corinthians chapter 11 verse 3, would you read? Subalit ibig kong malaman ninyo na ang ulo ng bawat lalaki ay si Kristo at ang ulo ng babae ay ang lalaki at ang ulo ni Kristo ay ang Diyos. So head of the woman is a man, Kaya yung ulo po ng isang babae ay yung lalaki. and head of the man is Christ. At ang ulo ng lalaki ay si Kristo. So meaning is there is order. Kaya ibig sabihin meron po ditong pagsasaayos. And woman commit the sin first. Woman At yung babae po committed the sin first. at Eva. At yung babae po, si Eva, siya yung unang nagkasala. That's why she is supposed to obey the man. Kaya nga, dahil dito, kailangan niyang sumunod sa lalaki. Then the symbol of the obedience is the long hair. At yung simbolo po ng pagsunod ay yung mahabang buhok. So verse 15. Kaya sa versikulo 15, So would you read? subalit kung ang babae ay may mahabang buhok, ito ay kanyang karangalan, sapagkat ang kanyang buhok ay ibinigay sa kanya na pantakip. So in verse 14, if the man has a long hair, he already know that is wrong. Kaya pag doon po sa versikulo 14, kapag po yung lalaki mahaba buhok, alam niya na agad na ito ay mali. Do you have any brother who has a long hair? Meron po ba tayong brother na mahaba yung buhok? Long hair, they already know. It's not natural. Yung mahaba po yung buhok, alam na po nila na parang hindi ito normal. And verse 15, sisters, short hair, they already know that is wrong. Kaya dito naman po sa versikulo 15, yung maikli po yung buhok, alam na po ng mga sister na mali po iyon. Do you have any sister? Meron po ba tayong mga sister na Some sisters pull down the hair. yung iba pong mga sisters, sinihila po nila yung buhok nila. Not, just like a man. Pero ito po yung kagaya ng gupit po ng lalaki. Because that symbolizes the obedience. Dahil ito po ay sumisimbolo sa pagsunod. So Nazarita is not allowed to cut the hair. It means he is the person who should obey the Lord. Kaya yung Nazarita po na hindi pwedeng gupitin yung kanilang buhok, ibig sabihin sila po yung mga tao na kailangang sumunod sa Diyos. And God doesn't allow to touch the dead body At to the hindi- Nazarita. At hindi po pinapahintulot ng Diyos na humawak ng bangkay yung mga Nazarita. It means you have to be separated from the the dirty sins. Ibig sabihin, kailangan po nilang humiwalay sa mga maruruming kasalanan. Let's look at the 1 Peter chapter 1. Kaya tignan po natin sa unang Pedro, Kapitulo 1. 1 Peter chapter 1 verse 16. Unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 16. Because it is written, be holy for I'm holy. Nasusulat, ako'y banal, kaya kayo'y maging banal. So, Samson is a Nazarita. Kaya si Samson po ay isa po siyang Nazarita. So he could eat the honey, but not to allow to touch the dead body. Kaya pwede po niyang kainin yung pulot, pero hindi niya pwedeng hawakan yung bangkay. Actually, he broke so many rules. Sa katunayan, marami na po siyang nalabag na mga batas. He committed sexual sins Siya po ay gumawa ng sexual na kasalanan with the Gentile woman. sa isang hintil na babae. That's why, and also he touched the dead body. At ganoon din, humawak din po siya ng bangkay.
and he shared the honey from the dead body with his parents. At kanya pong ipinamahagi yung ito pong pulot mula dun sa bangkay sa kanya pong mga magulang. But he didn't mention it's coming from the dead body. Pero hindi po niya sinabi na galing ito sa bangkay. So I can say he didn't care the rules as the vow of the Lazarus. Kaya masasabi ko po na parang wala siyang pakialam sa panata ng isang Nazarita. That's why what happened at the end. Kaya nga po, ano po yung nangyari sa kahulihan? The people cut his hair Yung mga tao, ginupit po yung kanyang buhok. because he didn't obey. His hair was cut. Dahil hindi po siya sumunod, yung kanya pong buhok ay ginupit. That is the symbol of the obedience. Kaya ito po yung simbolo ng pagsunod. And also that is the source of his power. At ito rin po yung source ng kanya pong kalakasan. But he didn't care the vow of the Nazarita. Pero wala po siyang pakialam sa panata ng isang Nazarita. That's why he lost all the power and he couldn't obey anymore. Kaya nga nawala sa kanya yung lahat ng kapangyarihan at hindi niya na kayang sumunod. We have to know, God wants to use us, but if we don't obey, God will find another man. Kailangan po nating malaman ito na yung Diyos, gusto po niya tayong gamitin, pero kung hindi po tayo susunod, hahanap ng ibang tao yung Diyos. But we can learn the lesson, not the doctrine. Pero pwede po tayong matuto ng isang aral dito at hindi po doktrina. Sometimes I share that when the Samson killed the lion, he can get the honey. Paminsan ibinabahagi ko po na kapag pinatay ni Samson yung leon, siya po ay makakakuha ng pulot. The lion is symbolized in the Bible. Sometimes it is symbolized the Satan. Yung leon po, paminsan sa Biblia, sumisimbolo po ito sa leon, kay Satanas. So when we overcome the temptation of Satan, we get the honey. We get the joy like a honey. Kaya kapag napagtatagumpayan po natin si Satanas, maaari po tayo makakuha ng kagalakan na kagaya po ng pulot. Somebody tempt us to commit sin together. Kaya yung iba, pagka tinutokso tayo na gumawa ng kasalanan kasama nila, And the tyrannies sometimes tempt us to take a rest without the fellowship or the reading the Bible. at yung kapaguran, minsan tinutokso tayo na magpahinga na lang, na wag na mag-fellowship, wag na magbasa ng Biblia. But when we overcome, so we don't commit a sin and we read the Bible, we join the fellowship, then we are so joyful. Pero kung ito po yung ating mapagtatagumpayan, tayo po ay magbabasa ng Biblia, tayo po ay magpa-fellowship, tayo po ay magkakaroon talaga ng kagalakan. But literally, Samson is not supposed to touch the dead body. Pero po ng literal, si Samson, hindi po siya dapat humawak sa bangkay. 나인텐디한 po? Next question. Kaya sunod pong tanong, As a Christian, how can I spend the money wisely? kaya bilang Kristiyano po, paano ko po magagastos yung aking pera ng may katalinuhan? The one who asked this question, probably he tried to spend the money according to the will of God. Kaya siguro yung tao po na nagtanong na ito ay gusto po niya talagang gumastos ng kanya pong pera nang naayon sa kalooban ng Diyos. First of all, about the money, we have to know we are just a manager, like a steward. Kaya una po sa lahat, patungkol po dito sa pera, kailangan nating malaman na tayo lamang po ay isang parang manager o steward. The watchman? Or tagabantay. Let's look at the Psalm number 24. Kaya tignan po, A lot of echo. Okay? Only I feel echo. Seems like the Psalm number 24, verse 1. kaya sa mga awit, chapter 124, dito po sa verse 1, Psalm number 24, verse 1. The earth is the Lord's, and all its fullness, and the world and those who dwell therein. kaya kung hindi ang Panginoon ang naging nasa ating panig, sabihin, Psalm number 24, verse 1. sorry po, mga awit kapitulo 24 po pala, versikulo 1. Ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito, ang sanlibutan at silang naninirahan dito. So everything in this world belongs to God.
Kaya lahat po na nandito sa mundo ay sa Diyos. Everything we have is given by God. Lahat po ng mayroon tayo ay binigay lamang ng Diyos. That's why we don't have any right to use our things, so-called our things, according to our desire. Kaya nga, wala po tayong karapatan na gamitin yung tinatawag nating sariling atin na hindi po ayon sa kalooban ng Diyos. What do you call it? The embezzlement? Embezzlement? Embezzlement. You know embezzlement? Kaya alam niyo po ba yung investment? In the company, they give you the money to use it for the company. Kaya sa isa pong kumpanya, Embezzlement. 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 In Tagalog? Embezzlement? So anyway, the company give this man the money to use it for the company. Kaya gayon pa man ito po, mayroon pong isang kumpanya, magbibigay siya ng pera sa isang tao para gamitin ito para sa kanilang kumpanya. But he used it for personal, private purpose. Pero ito pong tao nito, ginamit po niya ito para sa kanyang pansariling kapakanan lamang. That's big sin. Kaya ito po yung malaking kasalanan. He has to pay back or he has to go to jail. Kaya kailangan niya po itong bayaran o kailangan siyang mapunta sa kulungan. Our money is the money for God to give us to use it for the purpose of the Lord. Kaya yung ating pong mga pera ay binigay po ito ng Diyos para gamitin natin para sa kalooban ng Diyos. If we think that is our money, we use it personally. Kung isipin po natin na pera natin ito, gagamitin natin ito ng personal. So, about the money, the first thing we have to know is this is the money of God. Kaya patungkol po sa pera, unang-unang dapat natin malaman na ito po ay pera ng Diyos. God just gives us this money to use it for the purpose of the Lord. Kaya ibinigay po sa atin ng Diyos itong pera para sa kalooban ng Diyos. And let's look at the Proverbs chapter 13. Kaya tignan po natin sa Kawikaan, Kapitulo 13. Proverbs chapter 13, verse 11. Kapitulo 13, versikulo 11. Verse 11. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Mauubos ang kayamanang nakuha sa madaling paraan, ngunit siyang unti-unting nagtitipon ay madaragdagan. Wealth gained by dishonesty will be diminished. Mauubos ang kayamanang nakuha sa madaling paraan. So, about the money, we have to know. We have to gather the money by our honest labor and work. Kaya patungkol po sa pera, kailangan po nating kumita ng pera ayon po sa tapat nating pagtatrabaho. Sometimes, we are tempted to get the more money with the dishonest way. Paminsan, natutokso po tayo na magtipon pa ng maraming pera sa hindi tapat na paraan. Then, easily, we can be scammed. At dahil doon, maaari po tayong mascam Of o course, maloko. Of course, even though we don't want that kind of way, we can be scammed. Don't misunderstand that. Kaya syempre, hindi po natin nais na maloko, pero wag po kayong mamali ng intindi. But if we want the more money with the dishonest way, we can be easily tempted to the scam. Pero kung gugustuhin po natin na makakuha ng pera sa pamamagitan ng hindi tapat na paraan, madali po tayong maloloko. So for example, if you invest 1,000 every month, you will get 1 million next year or something. Kaya halimbawa po nito na kapag ikaw ay nag-invest sa amin ng 1,000 kada buwan, magkakaroon ka ng milyon sa loob ng isang taon. Later, no contact. Kapag, Nobody there. pagkatapos ng ilang araw, wala nang contact. When we invest the money, we promise we'll give you the interest 50%. Pag nagbigay tayo ng pera sa kanila, sabihin nila, ay, pinapangako namin, bibigay namin yung interest ng 50%. Oh, talaga? So when he invest 1,000, he get the 500 as an interest. At tayo, sasabihin natin, talaga, magbibigay tayo ng pera, tapos makaka-receive tayo ng 500 bilang interest. And he's so excited. What if I put them 1 million? Then I'm gonna be a millionaire. At nang ganun, siya ay talagang may excite ng sobra, paano kaya pag nagbigay siya ng 1 milyon, edi magiging milyonaryo siya. So when he saved the 1 million, walang contact.
Nobody. Kaya once na magbigay na siya ng 1,000,000, wala nang contact. That's the scam. Kaya yun po ay pangloloko. The Bible says the wealth gained by dishonesty will be diminished. Kaya sinasabi po ng Biblia na yung The verse 11. mauubos ang kayamanang nakuha sa madaling paraan. So, even though it's not scam, if we get the money easily with the dishonest way, we easily use it, so we waste so much money. Kaya pagpalagay natin kahit hindi po tayo maloko, kung nakuha natin yung pera sa madaling paraan, madali po natin itong magagastos at mawawala agad. Before really happened in the church, Kaya dati po, nangyari na din po ito sa iglesia. but I don't want to mention it, but it's not the case in the church. But some people, for example, they gambling. Kaya ayoko na po itong banggitin, pero hindi po ito nangyari sa ating iglesia, pero yung ibang tao, nagsusugal po sila. They earned a lot of money one day. At sila po ay talagang nakakakuha ng maraming pera sa loob lang ng isang araw. Then they think they can get the money like this forever. Kaya iniisip po nila na makakakuha sila ng ganitong kalaking pera ng So, habang buhay. They said, whatever you want to eat, order. Kaya sinasabi nila na ano mo yung gusto mo, kainin mo, sige mag-order ka. Do you want this? Okay, buy Gusto, it. gusto mo to, sige. So even though they earned a lot of money, they spend in one day. Kaya kahit na nakakakuha sila ng maraming pera, ito'y kanila namang ginagastos ng isang araw lang din. They easily get the money. That's why they easily waste the money. Madali po nila nakuha yung pera, kaya madali lang din nila itong sinasayang. When they give the tip 1,000, 2,000, Kaya- because it's just easy money. Kaya pag nagbibigay sila ng tip, nagbibigay sila 1,000, 2,000, kasi madaling pera lang iyon. But if we work hard and we get the 300, 500 one day, we really careful to use it. Pero kung paghihirapan po natin itong pagtrabahuhan, kahit 300 o 500, sobrang magiging maingat tayo sa paggamit nito. So we have to think, we earn the money with honest way. Kaya kailangan po nating isipin na tayo po ay kumikita ng pera sa tapat na paraan. And the another one about the money is, we have to make sure priority. At isa pa pong bagay patungkol po sa pera, ay kailangan po nating alamin yung ating prioridad. So when we receive the salary, we have to separate the tithe and offering first. Kaya kapag po tayo ay nakatanggap ng ating sahod, kailangan na po agad natin ihiwalay yung ating tithes at offering. Let's look at the Proverbs chapter 3, Kaya tignan po natin sa Kawikaan, Kapitulo 3, verse 9 and 10. versikulo 9 hanggang 10. The verse 9, would you read? Parangalan mo ang Panginoon mula sa iyong kayamanan at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. So what's the way to respect our Lord? Kaya ano po yung paraan para po respetuhin yung ating Panginoon? Offer the first fruit to the Lord Kaya first. ihandog po natin yung unang bunga sa Panginoon. So the best things, we have to offer it to the Lord first. Kaya yung pinaka best thing na kailangan po nating gawin ay yung ibigay po ito sa Diyos. In Korea, the elders must eat first. Kaya sa Korea po, yung mga nakakatanda, kailangan sila muna dapat yung unang kumain. According to the age, so the children eat last. Kaya ayon po sa kanilang mga edad, yung mga bata yung huling kumakain. If they eat first, all people think they are so rude and they are not educated. Kaya kapag yung mga bata yung unang kumain, iniisip ng mga tao sa paligid na itong mga bata na ito ay bastos o walang pinag-aralan. That's in Korea. Philippines is the opposite, right? The children first and Kaya ito po sa Korea, pero sa Pilipinas ay kabaliktaran. Bata muna at pagkatapos matanda. but the meaning is they should respect the elder. Pero ang ibig sabihin po nito, kailangan po nilang respetuhin yung nakakatanda. I love that tradition Kaya mahal ko po yung tradisyon po na iyon. because from the childhood when I was young until my father start to eat, I couldn't eat at all.
Dahil nung ako po ay bata pa lamang, hanggang sa kumain yung aking ama, hindi ako kakain. Even I couldn't hold the spoon. Kahit yung kutsara, hindi ko ito hinahawakan. So until my father comes and start to eat, all the family wait. Kaya hanggang sa kumain yung tatay ko, lahat kaming buong pamilya ay nag-aantay. My father was to the grandfather. He was more strict. Kaya yung tatay ko po, yung aking pong lolo, siya po ay mas mahigpit. So after father he eat. Then while he's eating, if the father calls him, he spit Kaya and answer, "Yes, father." Kaya pagkatapos po kumain ng kanya pong tatay, kapag siya'y kumain na, kapag tinawag siya ng kanyang tatay, sa kanya po itong idinudura. That much he really respect. Kaya sa ganung paraan, sobrang nire-respeto yung kanyang ama. So through this kind of attitude, the people learn how to respect the elders. Kaya sa pamamagitan po ng ganitong pag-uugali, yung mga tao, natututunan nila na respetuhin yung nakatatanda. What if we eat everything and the leftover, we give it to the father? How can they feel? My children respect me. Paano kaya kung kumain na tayo ng lahat-lahat tapos yung natira, ibibigay natin dun sa ating ama? Iisipin ba ng ama natin na nare-respeto natin sila? I don't think they feel any respect from the family. Kaya hindi ko po iisipin nilang nire-respeto sila. What if we spend all the money and if the money is left, we offer it to the Lord? Then how can God think you respect, you honor me? Kaya ganun din naman po. Kung yung ating po mga pera, gagastusin muna natin ito para sa ating sarili at yung matitira, ibihahandog natin sa Diyos, ano kayang iisipin ng Diyos? Pastor, I have to spend my money to buy this, to spend this. Pastor, ginagastos ko naman po yung pera ko para po bilhin yung ganitong bagay at bumili ng kung ano-ano. Yes, I understand. But God must be first. Kaya yes po, naiintindihan ko po, pero kailangan munang mauna yung Diyos. If we have to spend a lot of money for our living, we have to, if we offer the tithe and offering, if we cannot live we don't have money for living, then we have to check what is not necessary in our life. Kaya po kung tayo ay gumagastos ng pera sa ating pamumuhay at parang nawawalan po tayo ng pera, sa gayon kailangan po nating isipin na kung ano yung hindi kinakailangan na ating pong pinaggagastosan mula po dun sa ating mga kinikita. There must be unnecessary expenses. Kaya pag ganun, mayroon po tayong ginagastos na hindi mahalaga. Because otherwise, God will give us more. Kasi kung hindi ganun, bibigyan tayo ng higit pa ng Diyos. God allowed this salary now, it means God already considered after we offer the tithe, we can live with the rest. Kaya pinahintulutan po ng Diyos na kumita tayo ng ganitong pera dahil alam ng Diyos na i-offer natin yung tithes at offering muna at pagkatapos yung matitira ay igagastosin natin para sa ating pamumuhay. So, verse 9 says, honor the Lord first. Kaya sinasabi po ng versikulo 9, parangalan mo ang Panginoon mula sa iyong kayamanan. The Bible promise, if we honored our Lord first more than anyone else, or our living, God promise He will bless us. Kaya pinangako po ng Biblia na kapag inuna natin parangalan mo na yung Diyos sa halip niyong ating buhay, pangako ng Diyos sa atin na mahigit niya tayong pagpapalain. Verse 10. Let's read it together. 3, 2, 1. Sa gayoy mapupuno ng sagana ang iyong imbakan at aapawan ng bagong alak ang iyong mga sisidlan. Verse 10 starts so. So means if you respect the Lord first, then your barn will be filled with plenty. Kaya sinabi po dito sa versikulo 10, sa gayoy. Ibig sabihin, sa gayoy, mapupuno ng sagana ang iyong imbakan kung uunahin po natin yung paghahandog sa Diyos. If we think when we earn the more money, we can offer the tithe and offering, then you cannot offer the tithe and offering forever. Kaya kung isipin po natin na magbibigay lang tayo ng tithes and offering kapag malaki na yung ating kinikita,
Kahit kailan hindi po tayo makapagbibigay ng tithes and offering. How much do we need in order to offer the tithe and offering? Kaya magkano ba yung kailangan natin para lang makapagbigay tayo ng ikapo at offering? If you earn the more and more, you will spend the more and more. Kung tayo po ay kikita ng higit at higit pa, tayo din ay gagastos ng higit at higit pa. So my younger brother honestly told me he has like a academy, drawing academy. He's running the drawing academy and the other business. So he earned a lot of money every month. Kaya po yung nakababata ko pong kapatid, may katapatan po niya sa akin sinabi, siya po ay nagkatrabaho o nagngangasiwa ng isang drawing academy at kumikita siya ng napakalaking pera buwan-buwan. But he honestly told me, the brother, honestly, I thought if I earned this much, I can offer this much. But when I earn this much, I spend that much. Kaya nung may katapatan po niya sa akin sinabi, sabi niya, Kuya, kala ko, kapag ako'y kumita ng ganito kalaking pera, ako'y makapaghahandog ng ganito din kalaki. So, Pero habang ako'y kumikita ng malaking pera, ay ganito rin kalaki yung aking nagagastos. So if I don't separate the offering and tithe first, I spend all. Kaya kung hindi ko po inihiwalay agad yung ikapo at yung aking offering, talagang gumagastos ako ng napakalaki. That's true. Kaya ito po'y totoo. That's why the Bible says we have to offer the tithe and offering first to the Lord. Kaya po sinasabi ng Biblia na kailangan mo natin unahin na ibigay yung ating ikapo at offering sa Panginoon. So when the Israel people gather 3 times every year, Israel people should gather in the tabernacle in Kaya Jerusalem. yung mga Israelita po, 3 beses sa isang taon, kailangan po nilang magtipon doon po sa tabernakulo. These 3 times are all harvest time. Kaya ito pong 3 beses na ito ay araw ng pag-aani. So when they harvest, why they have to gather? Because they have to offer the first fruit to the Lord first. Kaya kasi pag nag-ani sila at sila po yung magtitipon, dahil doon, kailangan po muna nilang ibigay yung handog sa Panginoon. Because they can harvest thanks to the Lord. Kasi pwede po nilang, yung lahat po ng kanilang maani, pwede nila itong ibigay bilang pasasalamat sa Panginoon. And about the money, we must not think the money is evil. Kaya patungkol din po sa pera, hindi din po dapat natin isipin na yung pera ay masama. Some brethren are afraid to earn more money. Kaya yung iba pong mga kapatiran ay natatakot na kumita ng malaking pera. The more money is not a sin. Yung malaki pong pera o higit na pera ay hindi po ito kasalanan. But wasting the money according to our will, not according to the will of God, that's the sin. Pero yung pagsasayang ng kayamanan ng ayon po sa ating kalooban at hindi sa Diyos, yun po ay kasalanan. Honestly, I want so much money. So ako po gusto ko po ng higit na pera. I want $28 million. Kaya gusto ko po ng 28 million. Only that much, 28 million. 28 million lang po yung gusto Then ko. we can finish the construction. Kaya po, para matapos natin yung construction, We can start now. pwede na tayo magsimula po ngayon. Only that much. Kaya yun lang, ganun lang halaga. So having the more money is not a sin. Kaya yung pagkakaroon po ng malaking kayamanan, hindi po ito kasalanan. But how to use it is important. Pero kung paano ito gamitin, ito po yung mahalaga. So let's look at the Proverbs chapter 21. Kaya tignan po natin sa mga kawikaan, Kapitulo 21. Proverbs chapter 21, verse 20. Kapitulo 21, versikulo 20. Verse 20, let's read it together. 3, 2, 1. Nananatili sa tahanan ng pantas ang mahalagang kayamanan, ngunit ito'y nilalamon ng isang hangal. Yes. Verse 21 and verse 20. There is a desirable treasure and oil in the dwelling of the wise, but foolish man squanders it
it means the waste all. The foolish man waste all. Kaya yung ibig sabihin, kaya dito po sa versikulo 20 at yung 21, nananatili sa tahanan ng pantas ang mahalagang kayamanan, ngunit ito ay nilalaman ng isang hangal. Ibig sabihin po nitong hangal dito ay yung sinasayang lahat. For example, Kaya meron pong isang halimbawa. everyone's situation is different, right? Kaya yung sitwasyon po ng bawat isa ay magkakaiba, tama? He on the 20,000, Yung isa he po, on the 10,000, yung isa ay kumikita ng 20,000, yung isa naman ay 10,000. and after offering tithe, then he can eat. Just example, he can eat like 200 or 300 lunch. Kaya ito po isang halimbawa lamang. Kung yung 20 tao na ito ay nakapagbigay na ng kanila pong ikapo, yung isa, yung nagkaroon ng 20,000, pwede siyang makakain ng mga halagang 300 o 200. He can handle, Kaya kaya po niya itong magawa. but he cannot handle. Pero hindi ito kayang gawin ng isa. Then it's not. He should be careful to expenses that much. Kaya nang sa ganun, kailangan po niyong mas maging maingat na gumastos ng kagaya nun. So all the situation is different. That's why the way to expense or the size of expenses must be different. Kaya yung lahat po ng sitwasyon natin ay magkakaiba, kaya nga lahat din po ng ating magiging paggastos ay dapat magkakaiba rin. But we have to know, if God doesn't allow the much allowance, we just live based on that much. Kaya kailangan po nating malaman na kung hindi po pinapahintulot ang Diyos na kumita tayo ng ganitong klaseng amount, kailangan na lamang po natin mabuhay ng kung ano lang yung ibinigay sa atin. If God allows us more allowance, we have to learn how to use it for the Lord. Kung ipahintulot naman ng Diyos na magkaroon tayo ng higit pa na allowance, kailangan natin matutunan kung paano ito gagastusin ayon sa Panginoon. Let's look at the Philippians chapter 4, Kaya tignan po natin sa Filipos, verse 11 and 12. Filipos Kapitulo 4, 12. Filipos, Verse 11 first. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. The Philippians chapter 4, verse 11. Philippians, sa Filipos Kapitulo 4, versikulo 11, verse 11. Let's read it together. 3, 2, 1. Hindi sa nagsasalita ako dalan ng pangangailangan, sapagkat aking natutuhan ng masihan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Apostle Paul learned, whether it is rich or poor, he learned how to live for God. Kaya natutunan po ni Apostol Pablo na siya man po ay mayaman o mahirap, natutunan po niya na kung paano mabuhay ayon sa Panginoon. So he said that when he was a poor, he just learned how to be satisfied, content. Kaya sinabi po niya, nung siya po ay nasa kahirapan, natutunan niya na kung paano makontento. If God doesn't allow us the much money, there must be will of God. Kung hindi po pinapahintulutan ng Panginoon na magkaroon tayo ng maraming kayamanan, ibig sabihin, merong kalooban yung Diyos. But even that situation, if we live like the rich people, then that's the problem. Pero kahit na nandun tayo sa ganong klaseng sitwasyon, kung namumuhay tayo ng gaya ng mga mayayamang tao, meron pong problema. They go to the trip. I also want to go to travel. Nagpupunta sila, nagta-travel sila, parang gusto ko rin mag-travel. They visit Korea. Neighbor visit Korea. Let's go. Pupunta sila sa Korea, yung kapitbahay pumunta sa Korea, tara, punta rin tayo. They go to Manginasal. Let's go. Pumunta rin sila sa Manila, tara, punta din tayo. Manginasal. Manginasal. Sorry po. Manila, we are in Manila. Manginasal? Oh. The situation is different. Kaya yung sitwasyon po ay magkaiba. Then if we follow the rich man, what happened? Kaya kung susunod po tayo nung kagaya po ng mayayamang tao, ano po yung mangyayari? So SNS, Kaya yung SNS po, Facebook, Instagram, when we look at their life, we become sad. kaya pag titignan po tayo sa social media, sa Facebook, Instagram, kung titignan natin yung kanilang buhay, tayo po ay malulungkot. Because everyone looks fancy and luxury, and their life is so shiny. Kasi halos lahat po dun, yung kanila pong buhay ay napakaganda.
So think about it. When we compare ourselves with others, we become discouraged or depressed. Kaya pag-isipan po natin ito, kung ikukumpara po natin yung ating sarili sa iba, tayo po ay madedepress o madidiscourage. For example, after working hard for 1 month, we get the salary, 15,000. Kaya halimbawa po, pagkatapos po nating magtrabaho, tayo po ay kikita ng pera na 15,000. Then we are so thankful and so happy. Kaya pag sa ganun, talagang matutuwa tayo. I can offer the tithe and offering, and maybe only today we can go to Manginasal. Makakapagbigay ako ng ikapu, makakapagbigay ako ng offering, at siguro ngayon pwede tayong magmanginasal. But when you look at the someone's Facebook, they spend 15,000 one day. Pero nung tinignan na po natin yung ibang tao dun po sa Facebook, nakita natin na gumastos yung isang tao na yun ng 15,000 isang araw lang. Then when I look at my salary, what is my life? Kaya pag ganun, pag tinignan natin yung ating sweldo, isipin natin, ano ba tong buhay ko? Until we look at that, before we look at that Facebook, we are happy and we are thankful, but it's gone when we look at it. Kaya nung hindi pa naman natin nakikita yung bagay na yun dun sa Facebook, napakasaya natin. Pero nung pagtapos nating makita, bigla na tayong nalungkot. The verse 12, we have to learn this verse. Kaya dito po sa versikulo 12, kailangan natin matutunan ito pong versikulo na ito. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Marunong akong magpakababa at marunong din akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutunan ko ang lihim sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. If God doesn't allow the much money, we can learn how to live based on the less money. Kaya kung hindi po ipinapahintulot ng Diyos na magkaroon tayo ng higit na kayamanan, matututunan po natin na mabuhay nang meron lang sapat na kayamanan. If God allows us much money, we have to learn how to use it for the gospel. At kung ipapahintulot naman ng Diyos na magkaroon tayo ng higit na kayamanan, matututunan po natin dito na kung paano ito gamitin para sa kalooban ng Diyos. So if we learn this way, whether it is much or the money is much or less, we are not shaken. Kaya kung matututunan po natin yung ganitong mga paraan, kahit na meron tayong higit o kakaunti na kayamanan, We are not discouraged. hindi po tayo manlulumo. We are not proud. Hindi rin po tayo magiging mayabang. We just stably living for God. Kaya tayo po ay nabubuhay lang ng ayon sa Panginoon. So Abraham was a rich man. Kaya si Abraham po, siya po ay isang mayamang tao. Job, he was a rich man. Kaya ganoon din po si Job, mayaman din siya. Lydia At si Lehiya, was a rich woman. si Lydia ay mayamang babae rin po. So she opened her house to start for Apostle Paul to preach the gospel. Kaya binuksan po niya yung kanyang bahay para po kay Apostol Pablo na ipangaral yung salitan, yung ebanghelyo. They already know how to use their things for the gospel. Kaya alam na po nila kung paano po gagamitin itong mga bagay na ito para sa ebanghelyo. What a beautiful. Kaya gaano po ito kaganda. So I hope that we learn this way. Kaya ako po yung umaasa na matutunan po natin yung ganitong paraan. Naintindihan po? Then the next question is, what does Ecclesiastes chapter 3 verse 15 mean? Kaya yung kasunod po na tanong, ano po yung ibig sabihin ng Ecclesiastes kapitulo 3 versikulo 15? Chapter 3 verse 15. Ecclesiastes sa kapitulo 3 versikulo 15. The verse 14 first, I know that whatever God does, it shall be forever. Versikulo 14 po muna, nalalaman ko na ang anumang ginawa ng Diyos ay mananatili magpakailanman. So God's work is forever. Kaya yung salita po ng Diyos ay walang hanggan. But man's work is temporary. Pero yung salita ng tao ay panandalian lamang. And the verse 15, would you read? Versikulo 15, ang nangyayari ay nangyari na at ang mangyayari pa ay nangyari na at hinahanap ng Diyos ang nakaraan na. So what's the meaning?
Kaya ano pong ibig sabihin nito? The first of all, we have to know the to create and to make is different, right? Kaya kailangan po nating malaman na To create, yung dalawang nilikha, to make. kailangan po natin malaman yung paglikha at yung paggawa ay magkaiba. Oh, so to create means God created something from nothing. Kaya yung ibig sabihin po ng paglikha ay yung Diyos lumikha siya mula sa kawalan. There's new things. Kaya ito po ay bagong bagay. We didn't have the materials or elements, but God created. Wala tayong anumang element o bagay pero ginawa po ito ng Diyos. There was no light, but God created the light. Kaya wala pong liwanag pero gumawa ng Diyos ng liwanag. But making is based with what God created, we just transfer to another view, another form. That's the making. Pero yung paggawa po, ayon po dun sa nilikha ng Diyos, tayo ay gumagawa at inililipat lamang po natin ito ng ibang aspeto. So, God already make the tree. Kaya halimbawa po, gumawa na ng God Diyos. already create the tree. Kaya halimbawa po, yung Diyos ay lumikha na ng puno. Then with that tree, we make the bench. That's the making. At sa pamamagitan po ng puno na iyon, ay gumawa tayo ng apuan. Yun So, po ay paggawa. So everything we are doing these days is just like recycling. Kaya lahat po ng ating ginagawa sa panahon natin ngayon ay para lang pong recycle. That's why the verse 15 says, that which is has already been, and what is to be has already been. Kaya nga po sinabi dito sa versikulo 15 na ang nangyayari ay nangyari na at ang mangyayari pa ay nangyari na at ang mangyayari ay nangyari na. Verse 15. And God requires an account of what is past. God repeat. The history is repeated. At hinahanap ng Diyos ang nakaraan na. Ibig sabihin, umuulit lang po yung nakaraan. The sin of man is also repeated. Ganon din po, yung kasalanan po ng tao ay paulit-ulit lang din. The man make a mistake repeatedly. Yung mga tao po, paulit-ulit po silang gumagawa ng kamalian. Have you heard the fashion is rotate? Kaya nakita niyo po ba na yung fashion ay umiikot lamang? So in Korea also, the very old fashion is new trend. Kaya po doon sa Korea, yung lumang fashion sa Korea ay bagong trend ngayon. Because what people make cannot be new. Kasi kung ano po yung ginagawa ng tao, hindi po ito kailanman magiging bago. Ecclesiastes chapter 1, verse 9 and 10. Kaya dito po sa Ecclesiastes, Kapitulo 1, versikulo 9 at 10. Would you read? Ang nangyari ay siyang mangyayari, at ang nagawa na ay siyang gagawin, at walang bagong bagay sa ilalim ng araw. May bagay ba na masasabi tungkol dito? Tignan mo, ito ay bago, ganyan na iyan sa una pa sa ating mga kapanahunan. So, how can we say this is new? Kaya paano po natin masasabi na ito ay bago? That has already been in the past. Kaya ganyan na iyan ganyan na iyan una pa lang. But it's little bit changed or transformed. Pero ito ay nabago lang ng kakaunti o nag-transform. But when we get salvation by the Holy Spirit, we become really new creation. Pero nang tayo po ay naligtas sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, tayo po talaga ay naging bagong nilikha. Let's look at the 2 Corinthians chapter 5. Kaya tingnan po natin sa 2 Korinto, Kapitulo 5. So there is nothing new under the sun, but when we get salvation, we become really new. Kaya kahit na wala anumang bago sa ilalim ng araw, pero pagkatapos nating maligtas, tayo po ay naging bago. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, it means anyone gets salvation, he's a new creation. Kaya sa 2 Korinto Kapitulo 5, versikulo 17, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ibig sabihin, siya po ay bagong nilalang. All things have passed away. Behold, all things have become new. Mga lumang bagay ay lumipas na, tingnan ninyo ang lahat ay naging bago. Ibig sabihin, lahat po ng bagay ay naging bago. So when we really get salvation, we experience something new which we never experienced. Kaya pagkatapos po nating maligtas, naka-experience po tayo ng
ng bago na hindi man natin kailanman na-experience. Willingly, we want to pay back the love of God. Nang may pagkukusa, gusto po nating ibalik yung kabutihan ng Diyos. Internal person, shy. Let's say, I'm shy person, but when we get salvation, we like to join the fellowship. Kaya pagpalagay po natin na tayo po ay mahiyain. Pero nung pagkatapos nating maligtas, gusto na po nating umattend sa mga fellowship. I never love to read the book, but when I get salvation, I love to read the Bible. Kailanman hindi ako mahilig magbasa, pero pagkatapos ko maligtas, gustong-gusto ko na magbasa ng Biblia. I'm so selfish or individual person, but when we get salvation, we love to evangelize others. Ako po ay isang makasariling tao at walang pakialam sa iba, pero pagkatapos kong maligtas, gusto ko pong evangelize yung iba. The real Christian who become new creation will enter the new world. Kaya po yung mga naligtas na Kristiyano, nang sila po ay naging bagong nilikha, sila po ay papasok sa bagong mundo. The Revelation chapter 21 verse 1. Kaya sa Revelation chapter 20 verse 1, 21 verse 1. chapter 21 verse 1, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At nakita ko ang isang bagong langit, ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na, at ang dagat ay wala na. In original word, in this verse, original word, there are two kinds of new. Kaya sa original po na salita nito pong bersikulo na ito ay mayroon pong dalawang uri ng bago. When we change the form, is the new also. Kapag po binago po natin yung forma ng isang bagay, ito po yung masasabi na ring bago. But another word about new is when we transformed totally different level of the something, it's new also. Pero yung isa pa pong kahulugan ng bago ay yung talagang sobrang nag-iba yung isang bagay na ito po yung masasabi rin na bago. This new heaven and new earth, this new is the second new. Kaya yung ito pong isang bagong langit, Do you understand? The second meaning. kaya ito pong isang bagong langit at isang bagong lupa, ito po, ibig sabihin po ng bago dito ay yung ikalawang kahulugan po ng bago. So first heaven, the first earth had passed away. This material earth and heaven passed away, and totally new world opened. Kaya bagong langit at ang isang bagong lupa, ibig sabihin ito pong lumang mundo, lumang langit ito ay talagang wala na. Only born again Christian who become the new creation will enter the totally new world. Tangang yung mga naipanganak na muli na Kristiyano na naligtas ay yung maaari lamang pumasok dito po sa bagong mundo na ito. So 19 din po. Next question. 1 Timothy chapter 2 verse 11 and 12. Let's look at the 1 Timothy. Kaya sunod pong tanong sa unang Timoteo, 1 Timothy chapter 2 verse 11 and 12. unang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 11 hanggang 12. Would you read? Hayaang ang babae matuto sa katahimikan na may buong pagpapasakop, hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. So question is, this verse says, the sister or women must learn in silence. What are the limitations of sisters in the church when it comes to speaking or sharing their opinion? Kaya yung tanong po dito, yung babae ay kailangan matuto sa katahimikan. Kaya kung ganun, ano po ba yung limitasyon sa sister na kung paano po niya maibabahagi yung kanya pong opinion? For example, if the brother has a problem in his situation, is sister not allowed to give them the courage or comfort? Kaya halimbawa po, kung yung isang brother ay nahihirapan sa kanya pong sitwasyon, hindi po ba pwede na yung sister ay magbigay ng salita na magiging komportable yung brother?
What do you think? Kaya ano po sa tingin nyo? Why this brother goes to the sister? Kaya bakit itong brother ay pupunta ron sa sister? Who is this brother? Kaya sino po itong brother na ito? The speaking or sharing their opinion, it's not a problem. Kaya yung pagbabahagi po ng kanila pong opinion, hindi po ito problema. I used to ask many sisters about their opinions. Kaya ako po ay tinatanong ko po yung mga maraming sister patungkol sa kanilang opinion. Even though the pastor is the final decision maker, he also need a lot of opinions from brothers and sisters. Kaya kahit na po yung pastor, yung pinakahuling nagdidesisyon, kailangan pa rin po niya ng napakaraming opinion mula po sa mga brothers and sisters. So these verses are not talking about the don't speak any single word in the church. Kaya ito pong verse na to, hindi po ito pumapatungkol na kahit isang salita, huwag kang magsasalita sa iglesia. Don't smile. O huwag kang umiti. Don't make us any sound. It's not the meaning. Kaya huwag kang gumawa ng ganyang ingay. Hindi po ito yung ibig sabihin nito. Because the brothers are very, how can I say? If we describe the brother like the line, brother's line is like a very big line, very bold and thick. Kaya kung i-describe po natin yung isang brother ng kagaya ng isang linya, yung linya po ng mga brother ay makakapal. But sisters, if we describe sisters like a line, very thin. Pero kung i-describe po natin ng sister na kagaya po ng isang linya, ito po ay napakanipis. And very complicated. At sobra pong komplikado nito. Very. So many. So many. Ayan po, napakadami po. So if we describe like a root, here is the one plant, and here is a very big root, right? Kaya kung i-describe po natin ito na kagaya po ng halaman, kaya dun po sa ilalim ng halaman, meron pong napakalaking mga ugat. And also very small, thin root. Kaya at dun po sa mga ugat na malalaki, meron din po mga napakaliliit na mga ugat. The tree needs all. Kaya yung puno po, kailangan po niya ito lahat. So for example, if only brother decide everything, they cannot see the very details. Kaya halimbawa po nito, kung yung brother lang yung lahat na magdidesisyon, hindi po nila mapapansin yung mga maliliit na detalye. Because the details, the sisters can see the details well. Kasi yung mga detalye, yung mga sister, kayang-kaya po nila itong makita ng malinaw. I really got surprised one day. Kaya talaga pong ako'y nagulat. After I shared the sermon, one brother told me, Pastor, you talk about this topic today. It's really good. Kaya pagkatapos ko pong magbahagi ng isang sermon, meron pong isang brother nagsabi sa akin na, Pastor, ibinahagi mo yung ganitong topic, napakaganda. Then one sister told me, your necktie was the necktie the last week. At meron pong isang sister na nagsabi, Pastor, yung necktie mo ngayon, yan pa yung necktie mo last week I never thought that. Hindi ko po yun naisip. Very details, Kaya right? sobrang detalyado po But nila. brother just look at the big topic. Kaya yung mga brother po, lagi lang sila nakatingin dun sa mga malalaking topics. Sister focus on the very details. Pero yung mga sisters po, lagi silang nakafocus dun sa mga detalyado. We need both. Kaya parehas po natin itong kailangan. So if especially to me, I need the sister's opinion much more because I decide very big decisions, but if I always decide the very big decisions, I cannot care sensitively the heart of weak brothers and sisters. Kaya lalong-lalo na po ako, kailangan ko po yung mga opinion ng mga sisters dahil po palagi ako nagdedesisyon ng mga malalaking bagay. Ngayon, kung laging ako lang yung nagde-decide ng mga malalaking bagay, hindi ko na po mapapansin yung mga maliliit na bagay o yung mga mahihina na kapatid. Naintindihan po? But if the sisters decide everything, the church cannot go forward. Pero gayon din, kung yung mga sister naman po yung magde-decide ng lahat-lahat, yung church po, hindi po ito makakaabante. We have to drive and go fast.
Kaya kailangan po natin magmaneho at pumunta ng mabilis. But, handle is dirty. Pero kung isipin natin na, ay, yung manibela marumi. And fasten the seatbelt this way or that way. At Or yung this way. pagsusot ng seatbelt, paano ba? Ganito ba o ganyan? Well, do I have to hold the hand like this or like this or Kailangan- like this? What's better? Kailangan ko bang hawakin yung manibela ng ganito, ng ganyan, ganito? Ano bang mas maganda? Very detailed. Kaya napaka-detalyado po. So we need both. Pero kailangan po natin ito pareho. We need a balance. Kailangan po natin ng balanse. But decision maker must be brothers. Pero yun po yung pagdidesisyon, kailangan po dito ay yung brothers. So when brothers go forward, sisters take care of many things. Kaya kapag po yung brothers ay umabante, yung mga sister, kailangan po nilang gumawa ng mag-ingat ng maraming mga bagay. So I don't know what's going on in the kitchen. Kaya hindi ko po alam kung ano po yung nangyayari sa kitchen. I don't know the many details. Wala po akong alam sa mga napakaraming details. But many sisters take care of all the details. That's why we go together. Pero yung mga sisters, kanila pong iniingatan o ginagawa yung napakaraming bagay po na ito. So the sharing the opinion or speaking opinion is very important. Kaya yung pagbabahagi po ng mga opinion ay napakahalaga po nito. But not officially sharing the word of God. Pero hindi po The officially. sisters cannot officially sharing the word of God. Pero officially po, hindi po maaaring magbahagi yung mga sisters ng salita ng Diyos. Especially about brother, when the brothers has a problem, the sister give the courage or comfort. Kaya lalo na po kapag yung brother ay hindi po okay at yung sister ay magbibigay ng courage o comfort. There are counselors and ministers and pastors, and this brother can go there and have a fellowship. Kaya napakarami po mga counselor, mga pastors. Ngayon, ito pong brother na ito, pwede po siya makapag-fellowship sa kanila. Not with the sister. Hindi po pwede sa sister. And sister doesn't need to open the Bible and the brother come. Kaya ganun din po. Yung You need sister, this verse. hindi po pwedeng mag-open ng Biblia na sasabihin niya, brother, tara, basahin mo tong bersikulo na to. Read first. Would you read first? Kaya, brother, basahin mo nga to, yung verse na to. This meaning is blah blah blah. Kaya yung ibig sabihin ng verse na to, ganito, ganyan. Sisters are not allowed to do like this. Yung mga sisters, hindi po sila pinapahintulutan na gumawa ng kagaya nito. Let's look at the 1 Corinthians. Kaya tignan po natin sa unang Korinto, 1 Corinthians chapter 14, unang Korinto, Kapitulo 14, verses 34 and 35. versikulo 34 at 35. 34, let your women keep silent in the churches, Kaya sa versikulo 34, ang mga babae ay dapat tumahimik sa mga iglesia, for they are not permitted to speak. sapagkat sila hindi pinahintulutang magsalita. It doesn't mean you must not speak. Hindi po ibig sabihin nito na hindi dapat kayo magsalita. It means they cannot teach others in the church. Ibig sabihin po nito, hindi dapat silang magturo sa iba sa loob ng iglesia. So we don't have the sister counselor. Kaya wala po tayong sister counselor. We don't have the pastora, Wala rin po tayong pastora. because that's the way of the Bible. Kasi ito po yung paraan ng Biblia. But they are to be submissive as the law also say. So they Sapagka- just obey. Sapagkat sila'y hindi pinahintulutang magsalita, kundi pasakop gaya ng sinasabi ng kautusan. So And kailangan verse- lang po nilang sumunod. Verse 35, let's read it together. 3, 2, 1. Kung mayroong anumang bagay na nais nilang malaman, tanungin nila ang kanilang mga asawa sa bahay, sapagkat kahiya-hiya para sa isang babae ang magsalita sa iglesia. Yes. So he's talking about sharing the word of God officially. Kaya nagpapatungkol po dito yung pagbabahagi ng salita ng Diyos. But when the sisters have a fellowship with other sisters, they can share the word of God, right? Pero kapag yung mga sister ay nagkakaroon ng fellowship sa ibang sister, maaari po silang magbahagi ng salita ng Diyos. To the children, the mother can teach the Bible. Kaya dun po sa mga bata, yung mga nanay, pwede po nilang ituro yung Biblia. But it's not like when the sisters have a fellowship, sisters gathered. Let's open the Bible, Pero- Proverbs chapter 21. Pero hindi po It's ito, not like this.
Pero hindi po ito yung katulad ng kumare, tara sisters, gather tayo. Buksan po natin sa Kawikaan, Kapitulo 21. Teaching and sharing is different. Yung pagtuturo at pagbabahagi ay magkaiba po. Not officially, it's not allowed to teach, but sharing is, sister, I understand your problem. But this verse really touched my heart because I was in the same situation. Kaya- So we can share what we learn or what we realize. Kaya nang officially po, hindi po maaaring magturo yung mga sisters sa salita ng Diyos, pero maaari silang magbahagi ng ganito na, sister, ganito po yung natutunan ko. Naintindihan po? Then the sisters can go to the married counselor and the evangelist or pastor to share about the difficulties. At ganun din po, yung mga sisters po, maaari po silang lumapit sa mga naikasal na counselor or evangelist or pastor, maaari po nilang ibahagi yung kanila pong mga kahirapan sa kanila. But brothers go to the sisters, share the difficulties. I think no need. Pero kung yung brother ay pupunta po sa sister para ibahagi yung kanya pong mga kahirapan, sa tingin ko Sisters hindi can po kailangan. have a fellowship with the sisters, and brothers have a fellowship with the brothers. Yung mga And if they have a problem, they can ask the married counselor or the chief cell group leader or ministers. Kaya yung mga sisters po, pwede sila magkaroon ng fellowship sa sisters, yung mga brothers, mag-fellowship sa brothers. At kung mayroon man po silang kahirapan, pwede silang lumapit sa mga naikasal na counselor, evangelist o mga pastor. Naintindihan po? And another question, is it okay? As part of young adult group, and if God allow us, I know getting married is a part of my Christian life. With this, what should be the right attitude inside the church during the premarital fellowship, after being announced and even after getting married? Is it okay to be close with each other, or still we have to limit our fellowship inside the church? Kaya ito po yung kasunod na tanong. Bilang part po ng young adult group, alam ko po na yung pagpapakasal ay parte po ng aming buhay Kristiyano. Pero ano po ba yung dapat na maging pag-uugali pagkatapos na i-announce sa iglesia yung about po sa pagpapakasal nung dalawa? So this kind of question is good question. Kaya yung ganito pong klaseng tanong ay magandang tanong. So before marriage, the church introduced one brother and sister to start the fellowship for marriage. Kaya bago po sila maikasal, yung church ay ginagawa po nila ito pong si brother at si sister na inaalaw nila sila na mag-fellowship para It's po not- sa pagpapakasal. It's not like for boyfriend or girlfriend. At hindi po ito yung katulad nung boyfriend o girlfriend. So when they are ready to get married, the church introduced the one brother and sister to have a fellowship. Kaya kapag ka po sila ay handa na magpakasal, i-introduce po ng church itong si brother o si sister para magkaroon ng fellowship. I always mention, please be careful not to commit a sin. At palagi ko pong sinasabi na pakiusap, mag-ingat kayo na wag magkaroon ng kasalanan. Sometimes they act like they already get married. Paminsan sila po ay umaasta na parang naikasal na sila. That's the problem. Yun po yung problema. What if they are broken? Kaya paano kung sila po ay maghiwalay? But they already act or show many things. Pero sila po ay umaasta na ng ganon at nagpakita na ng maraming mga bagay. That is not good. Kaya hindi po yun maganda. So, as much as possible, they secretly met, or before they meet, they should inform the pastor, this day, we're going to have the fellowship. So, it must be holy fellowship. Kaya hanggat maaari, kailangan po nilang magkita ng palihim o pwede nilang sabihan si pastor na magkikita po sila nang sa ganun, yun po ay magiging banal na fellowship. The Thessalonians, Kaya unang taga Thessalonica, 1 Thessalonians chapter 4,
Kaya unang mga taga-Tesalonica, Kapitulo 4, verse 3 to But- 5. versikulo 3 hanggang 5. 3 to 5, would you read? Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong pagpapakabanal, na kayo umiwas sa pakikiapid, na ang bawat isa sa inyo ay matutong maging mapagpigil sa kanyang sariling katawan sa pagpapakabanal at karangalan. Verse 5, hindi sa pita ng kahalayan na gaya ng mga hintil na hindi nakakakilala sa Diyos. So the verse 4, you should know how to possess his own vessel in sanctification and honor. So when we get married, when we start a fellowship for marriage, we should be holy and we should respect each other. Respect. It means we cannot treat others we cannot treat another for worldly desire. Kaya po dito po sa versikulo 4, na ang bawat isa sa inyo ay matutong maging mapagpigil sa kanyang sariling katawan sa pagpapakabanal at karangalan. Ibig sabihin na kung tayo po ay nakikipag-fellowship na para sa pagpapakasal, hindi po natin maaari na i-treat yung bawat isa ng kagaya ng sa sanlibutan. Naintindihan po? But what about in the church? Kaya paano naman po pag dito po sa iglesia? It's already announced they get married. Kaya na-announce na sila po ay ikakasal. Or they already get married. Or talagang naikasal na po sila. Then the brother or husband really love this wife. Kaya yung asawang lalaki talagang mahal na mahal niya yung kanyang asawang Wife babae. is so happy. At yung asawang babae sobrang saya. So they show all the love in the church. Kaya pinapakita po nila yung kanilang pagmamahalan dun po sa iglesia. While they are listening the sermon, they hold the hands. Kaya habang nakikinig po sila ng sermon, sila po ay magka-holding hands Or or ganito. Hi. they are in another world. Kaya kung ganun po, para po silang nasa ibang mundo. There is no rule. There is no rule in the church. Kaya wala pong batas sa iglesia. Oh, you are too close. Separate. Oh. We cannot say that. Oh, masyado kayong dikit. Hiwalay kayo. Hindi po natin yung maaring sabihin. If they love so much each other, they can hold the hand, or they can treat or take care of each other. Maybe the holding the hands that much, or the taking care of each other, it's not a problem. Kaya kung talagang mahal na mahal po nila yung isa't isa, kung yung paghahawak kamay at yung sobrang pag-aalaga sa isa't isa, sa tingin ko hindi naman po yun problema. But if we think other brothers and sisters, if we are matured Christian, we'll be careful. Pero kung iisipin po natin yung ibang mga brothers and sisters at kung matured na tayo na Kristiyano, iisipin po natin sila. Because we have some brothers and sisters who don't get married yet. Kasi meron po tayo mga brothers and sisters na hindi pa naikakasal. But if we keep talking about how the husband treat me well every time, you make others stumble. Pero kung palagi po natin pinag-uusapan na kung paano ako itinuturing ng maayos ng aking asawa, maaari po nating matisod yung iba. I said, don't wash the dishes, but my husband always wash it. Sabi ko, wag kang maghuhugas ng mga pinagkainan natin, pero yung asawa kong lalaki, palaging naghuhugas. I always say, don't cook for me, but he always cook for me. Palagi ko sinasabi, wag ka na magluto para sa akin, pero palagi siyang nagluluto para sa I akin. don't know why he's doing like this. Hindi ko alam kung bakit niya to palaging ginagawa. Is he complaining or boasting? Ito po ay pagrereklamo o nagyayabang. Everyone knows boasting. Kaya alam po ng lahat na ito po ay pagmamayabang. One time, 2 times, 3 times, we don't want to listen. Kaya unang beses, pangalawa, pangatlong beses, hindi po natin nais makinig. Sometimes weak brothers and sisters can be stumbled. Kaya paminsan po, yung mga mahihina nating brothers and sisters, pwede po silang matisod. But that's not we cannot make the rule. You have to act like this, you must not act like that.
we cannot make the rule. Pero hindi po tayo maaaring gumawa ng batas na hindi ka pwedeng kumilos ng ganyan, hindi ka pwedeng kumilos ng ganito. Hindi po pwede gumawa ng ganung But if batas. we think if our behavior or our word can hurt others, we have to be careful, right? Pero kung iisipin po natin, yun na yung ating pagkilos, yung ating pong paggalaw ay pwedeng maapektuhan yung iba, pwede po nating hindi na gawin ito. That's the matured Christian. Kaya ito po isang matured na Kristiyano. Child doesn't care what other people think. Kaya yung mga bata po, wala po siyang pakialam kung anong iisipin ng iba. So they shout and they act as they wish. Kaya sila po ay sisigaw, kikilos ng kung ano lang yung gusto nila. Then other people just understand because he's a child. Kaya yung ibang tao, iintindihin na lang sila kasi bata pa. But if the other people think he is adult, if he act like a child, they can be stubborn. Pero kung Why makita he's doing like this? Pero kapag po nakita ng ibang tao na siya po ay may edad na pero para pa ring bata kumilos, magtataka po sila. Romans chapter 14. Kaya dito po sa Romans kapitulo 14, Romans chapter 14, Romans kapitulo 14, verse 21. versikulo 21. Would you read? Mabuti ang hindi kumain ng karne, ni uminom ng alak, ni gumawa ng anuman na ikatitisod ng iyong kapatid. Yes. So the Apostle Paul strongly recommend if your word and behavior can make others stumble, even though it's not a sin, we should be stopped or be careful. Kaya po si Apostol Paul, malakas po niyang iminumungkahi na kung yung pagkilos mo, anumang gagawin mo ay maaaring makatisod yung ibang mga kapatid, dapat mo itong wag nang gawin. So in 1 Corinthians chapter 8, verse 13 says, the Apostle Paul says, if the food makes my brother stumble, I never again eat the meat. Kaya sinabi po ni Apostol Pablo dun po sa unang Korinto, Kapitulo 8, versikulo 13, na kung ang pagkain ng karne ay makapagpapatisod sa aking mga kapatid, hindi na ako kailanman kakain nito. Eating the meat is not a sin. Yung pagkain po ng karne, hindi po ito kasalanan. But if eating the meat can make us stumble others, can make other brethren stumble, Apostle Paul said, I'll never eat again. Pero kung yung pagkain po ng karne ay maaari pong matisod yung ibang mga kapatiran, sinabi po ni Apostol Pablo, hindi na ako kailanman kakain nito. So, if we consider other brethren, we naturally know how to act in the church. Kaya kung iisipin po natin yung ibang mga brothers and sisters, kusa po nating malalaman kung paano po dapat tayo kumilos sa loob ng iglesia. 나인tindihan po? The next question, Kaya yung sunod pong tanong, this question is a good question. How to evangelize if the old nanay and tatay still thinking that we are just a high school student, and when they says you still don't understand the meaning of life. So probably the high school brethren ask this question, right? kaya ito pong tanong na ito, napakaganda pong tanong na ito. Paano kung nag-evangelize po ako ng isang nanay o tatay na sinasabi po nila na wala ka pang alam sa buhay? So marahil yung nagtanong po nito ay isang high school brother or sister. Probably this brother or sister who asked this question try to evangelize all the nanay and tatay, but probably they said, you still don't understand the meaning of life. You are so young, right? Kaya marahil po ito pong brother or sister na nagtanong po na ito ay lagi siyang nag-evangelize nung matandang nanay o tatay at palagi po sa kanya sinasabi ito pong words na ito na hindi mo pa naintindihan yung buhay. That is right. Kaya yun po ay tama. We don't know the meaning of life when we compare our life with other old nanay and tatay. Kaya hindi pa po natin alam yung totoong buhay kung ikukumpara po natin yung ating buhay sa mga matatandang nanay o tatay. So if we want to talk about the life to old nanay and tatay, they laugh.
Kaya kung pag-uusapan po natin yung patungkol sa buhay sa matandang tatay o nanay, sila po ay tatawa lang. "Ah, you are so cute." Sabihin nila, ay napaka-cute mo naman. Then how can we evangelize as a young man? Kaya kung ganun, paano po tayo makapag-evangelize bilang mga bata pa? That's why we, instead of talking about the life, it's better to show our polite attitude. Kaya sa halip na pakikipag-usap patungkol sa buhay, mas maganda na ipakita po natin yung ating maayos na pag-uugali. Of course, there are many things we have to do for evangelizing, but prayer or whatever. But except these kind of things, to the elders, first thing is we must be polite. Kaya syempre po, sa pag-evangelize, marami po tayong mga bagay na dapat gawin. Pero po, except sa ganitong klaseng sitwasyon, dapat sa harap po ng mga matatanda, kailangan po nating na maging magalang o So maayos. basic attitude is we have to approach them to learn something, not teach something. Kaya po yung tamang attitude po, kailangan po natin silang i-approach ng We approach to old nanay and tatay in order to learn something, basically. kaya kailangan po natin silang i-approach na, magkaroon tayo ng aral mula sa kanila. Not like, I already get salvation, I'm gonna teach you. Hindi yung katulad ng ligtas na ako, tara tuturuan kita. I know the life, I know the eternal life. Come. Alam ko yung buhay, alam ko yung walang hanggang buhay, tara dito. If we don't act like this, but basically if our attitude or our heart is like this, they already know. Kaya kung hindi po tayo kikilos ng maayos, kung magiging ganito po yung pagkilos po natin, alam na po nila ito agad. So this is my tip. When I counsel the old nanay and tatay, if I have enough time, I try to find what is their strong point, or what they can teach me. Kaya ganito po yung paraan ko. Kapag po ako yung nagka-counseling ng isang matatandang nanay o tatay, pag po mayroon pang oras, tinatanong ko po, sinusubukan ko pong hanapin mula sa kanila kung ano ba yung pwede nilang maituro sa akin. So if they they grew up in the province, I like to ask about the plants or about province life. Kaya kung sila po ay lumaki sa probinsya, gusto ko pong tanungin sa kanila yung patungkol sa mga halaman o kung paano ba yung pamumuhay doon sa probinsya. Because they have a much more experience. Kasi mas marami po silang mga experience doon. So these days I love to plant, but I don't know. Kaya ngayon, gusto ko pong magtanim pero hindi ko alam kung paano. Probably you are the expert. Kaya marahil ikaw, eksperto ka Yes, dito. I know. Then sasabihin nila, oo naman, alam ko. And how to take care of the papaya? You don't know, Pastor? Papaya is... Tatanong ko, paano ba mag-alaga ng papaya? Hindi mo alam, Pastor, yung papaya ganito siya. You are special. We showed our honor and respect. Kaya pinapakita po natin yung respeto at pagpaparangal natin sa kanila. Then little by little, their heart can be opened. Kaya nang paunti-unti, yung kanilang puso, maaari po itong mabuksan. He comes not to teach me or not to control me. Pumunta siya dito, hindi para turuan ako o hindi para kontrolin ako. He is ready to listen my story. So I also want to listen his word. Handa siyang makinig doon sa istorya ko, kaya handa rin ako na makinig doon sa kanyang salita. But without this, all the process, just go and, the life. Pero kung yung wala po yung ganitong klaseng proseso, tapos sasabihin mo lang na, alam mo ba yung buhay? Let's look at the Leviticus chapter 19. Kaya tignan po natin sa Levitico, Kapitulo 19. Leviticus chapter 19, Levitico, verse 32. Kapitulo 19, versikulo 32. 32, you shall rise before the gray-headed and honor the presence of an old man and fear your God, and I am the Lord.
Titindig ka sa harapan ng may gulang at ikagalang mo ang matatanda at katakutan mo ang iyong Diyos, ako ang Panginoon. Gray-headed indicates the old nanay and tatay. You Kaya- have to stand up before them. It means you have to honor and respect them. Kaya yung may gulang, ibig sabihin ito po yung mga matatanda, titindig ka sa harapan ng may titindig ka, ibig sabihin kailangan po natin silang parangalan at irespeto. Philippine, the respect word is po, right? Po. Kaya dito po sa Pilipinas, yung pagrespeto ay po. In Korea, yo. Pero po sa Korea ay yo. Yo. So if we say 반가워 means nice to meet you. But 반가워 you means nice to meet you po. Something like that. Kung sasabihin po natin na panggawo, ibig sabihin ito po, Okay. Ito po. Okay. Then, when I had the fellowship with the high school brethren, I really got shocked in Korea. pero kapag po ako ay nakipag-fellowship sa mga high school brethren, ako po ay talagang nagulat. Ito po ay sa Korea. They don't say yo when they talk to parents. Hindi po sila nagsasalita nitong yo kapag sila po ay nakikipag-usap sa kanilang mga magulang. So I ask you, why do you don't add yo, po, to when you talk to parents? Kaya tinanong ko sila na bakit hindi kayo naglalagay ng yo o ng po kapag nakikipag-usap kayo sa mga magulang nyo? That time I was a brother. The brother, we are just like a friend. Kaya yung kanila po ako sinagot, brother pa po ako noon, sabi nila, brother, para lang po kaming magkaibigan. But whenever they talk to me, they always add po. Pero kapag po sila nakikipag-usap sa akin, palagi po sila naglalagay ng po. So I ask them, I didn't do anything for you, but you always add po. Kaya tinanong ko po, sinabi ko po sa kanila na wala naman akong ginawang anumang sa'yo, pero naglalagay ka ng po. But your parents sacrificed everything for you, but you don't show your respect, even adding the po. Pero yung mga magulang mo, lahat ibinigay nila para sa'yo, pero hindi ka man lang nagpapakita ng kaunting respeto kahit na yung pagpo lamang. So I strongly recommend, push them to add po whenever they said to the elders or especially the parents. Kaya iminumungkahi ko po na kapag sila po yung makikipag-usap sa mga magulang o matatanda, kailangan po nilang gumamit ng po. So in order to evangelize the old nanay and tatay, we have to show our respect and honor first. Kaya para po ma-evangelize yung mga matatandang nanay o tatay, kailangan po muna natin silang irespeto. And also, let's look at the Proverbs chapter 18. Kaya tignan din po natin sa mga Kawikaan, Kapitulo 18. Proverbs chapter 18, verse 16. Kawikaan, Kapitulo 18, versikulo 16. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang kaloob ng tao ay nagbubukas ng daan sa kanya at dinadala siya sa harap ng mga taong dakila. Yes. Gift. Kaya ito po ay kaloob. The man's gift makes a room for him, makes the people's heart soft. Kaya nagbubukas ng daan sa kanya, ibig sabihin, ginagawa po nito yung tao, malambot yung puso. So whenever, if you like to evangelize old nanay and tatay, ask them what's their favorite food or something. Kaya kung ninanais po natin na mag-evangelize ng mga matatandang nanay o tatay, pwede po natin silang tanungin na kung ano ba yung paborito nilang pagkain. And when you visit them, bring the gift. At kapag binisita po natin sila, maaari po tayong magbigay ng isang regalo. Pastor, I'm high school student. Walang pera. Kung gano'n sabihin, Pastor, high school student pa lamang po ako, walang pera. Gift doesn't mean the expensive gift. Pero hindi po nito ibig sabihin yung mga mamahaling bagay lamang. If you cannot buy the gift, you can do something for them, like cleaning or cooking or whatever. Kung hindi mo po kayang bumili ng mga bagay sa kanila, pwede ka pong maglinis o magluto para sa kanila o anumang mga bagay. Honestly, that's the next step to encourage. I like to encourage the high school or youth. Kaya sa katunayan, ito po yung next step na gusto ko pong sabihin o imungkahi sa mga high school o youth. What if we make a team and visit
our target old nanay and tatay, then do something. Tatay, before visiting, we check what they need. That room, I really want to clean, but I can't. Kaya naisip ko po, paano kaya kung gumawa po tayo ng isang team na para po bisitahin yung target po natin na nanay o tatay na brother or sister, at bago po tayo bumisita sa kanila, alamin natin kung ano yung kailangan nila. Nanay, don't worry. I'll come with all my brothers and sisters. Kaya kung may ganito silang problema na hindi nila kayang linisin yung ceiling, sasabihin nila, nanay, wala pong problema, meron pong mga brothers and sisters, pwede kami maglinis. Then some brothers and sisters, like a team, they go visit and clean all the room, and very nicely. Then yung ibang mga brothers and sisters, pupunta po sila lahat doon at lilinisin nila yung isang kwarto ng napakaganda. And usually all the nanay and tatay feel lonely. At madalas po, yung mga matatandang nanay o tatay, palagi silang nag-iisa. So the brothers and sisters visit and the cook. Nanay, I heard this is your favorite food. We cannot cook better than you, but we try. Kaya kung yung brothers and sisters pupunta roon, magluluto para kay nanay, at sabihin nila, nanay, narinig ko ito yung paborito mong pagkain, hindi ako magaling magluto ng kagaya mo, pero tinry ko. And how did you meet the husband? Kaya pwede natin tanongin na, paano po kayo nagkakilala nung What asawa was mong your lalaki? work? Ano po yung naging trabaho mo? You did this. Ganito pala yung ginawa mo. So make them like to talk Kaya pwede natin gawin sa kanila na sila yung magsasalita. and massage. Pwede natin silang i-massage. And do you need anything else? Kaya tanongin sila na, meron ka pa bang ibang kailangan? Another room. Kailangan ko pa yung isang kwarto. Okay, next time we will come again. Okay, sige po, next time pupunta po ulit kami. So when we visit, don't mention the Bible seminar. Kaya pag po tayo bumisita, wag po muna nating sabihin yung patungkol sa Right Bible after we seminar. clean the room, and now, please come to our Bible. Then they said, they will think, you come because of this. Kasi kung pagkatapos po natin maglinis at sabihin sa kanila na, Nod Time Bible Seminar, pwede nilang isipin na, pumunta kayo dito para sa ganyang bagay. But we just treat them well and respect them, then they want to follow. Pero kung gagawan lang natin sila ng mabuti at tutulungan lang natin sila, nang sa ganun ay pwede natin makuha yung respeto nila. I think that's the next step. Because it's very high level. If we can do, that is my prayer, actually. But if we can do like this, that is really, really great. Kaya ito po yung next step po, at sa katunayan ito po ay aking pong panalangin, kaya kung kaya, ay mas magiging maganda po ito. The times, the other questions, we can continue the next time. Kaya wala na pong oras, kaya ibang mga katanungan, pwede po natin ito ipagpatuloy sa mga susunod. Okay lang po?